Meron ulit hindi paglalaroin si Steve Kerr sa susunod na laban nila sa Puerto Rico dito sa Olympics. At si Kyle Kuzma ang pagbalik niya muli sa Lakers. Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Naging usap-usapan nga itong si Steve Kerr mula sa social media pagkatapos niyang ibangko ang NBA Championship na si Jason Tatum at si Tyrese Haliburton laban dito sa Serbia. At sumunod naman itong si Joel Embiid laban sa South Sudan. Kagaya nga ng nangyari kay Jason Tatum. Si Joel Embiid naman ang pinagpiestahan sa social media. Bakit naman hindi? Dahil former NBA MVP itong binangko ni Steve Kerr. Ano nga ba ang dahilan? Sa unang laban nila laban sa Serbia ay namukhang mangmang itong si Coach Steve Kerr nung ibinangko niya itong si Jason Tatum sa laban na yon. Pero ngayon, iba ang tono ng kanyang pananalita. Nag-improve ngayon ang Team USA mula sa 2-0. Pasok na nga sila sa quarterfinals laban sa pagtalo nila sa South Sudan. Samantala, si Kevin Durant, puring-puri naman dito kila Jason Tatum at Joel Embiid sa kanilang mga inasal. Ayon kay Kevin Durant, meron nga silang NBA champion. Ngayon naman, meron naman MVP na hindi naglaro kahit na isang minuto. Pero hindi nagreklamo itong dalawang ito. Kahit nga rin itong si Tyrese Haliburton ay isang NBA superstar na talaga naman talented pagdating dito sa Team USA. Ay talaga namang suportado para sa kanilang kupunan. Kaya na madalas lang ito sa maiksing paglalaro niya. Nag-iiba na talaga ang approach sa coaching ng Team USA. Hindi katulad sa mga nagdaan panahon, talagang pilit nilang ginagamit ang mga kanilang mga players. Dahil kadalasan nga mga superstars to ng mga liga. Ngayon, kung anong kinakailangan para manalo. Ay nga dito kay Coach Steve Kerr ay ito ay sadya. Dahil nung unang laban nila sa tune-up game sa South Sudan ay tumikada ng 14 3-point shot at mas mabibilis sila dahil kailangan nilang tapatan ang liksi ng mga ito sa tangkad ng mga South Sudanese na ito. At sa pangalawang pagkakataon ay pinatunayan ng South Sudan na hindi tsamba ang pagkakadikit ng kanilang score. Kahit sabihin natin na double digits ang pagkapanalo ng Team USA. Aksyon na ibangko itong si Joel Embiid ay dahil sa kanyang kakulangan sa lateral quickness. Ayon nga dito kay Steve Kerr, ang Sudan ay fastest team dito sa tournament. Ngayon, ang paghahandaan naman na nila ang laban dito sa Puerto Rico ng si Jose Alvarado. Maaari daw na hindi niya ulit paglaruin itong si Joel Embiid dahil iba ang talento ng Puerto Rico para sa susunod na laban nila sa August 3. At ang susunod naman natin pag-uusapan dito naman sa Los Angeles Lakers. Ito nga si Kyle Kuzma. Dahil itong Washington Wizards ay gustong nang bitawan nito nung nakaraang dead trade line. Na team na mapupuntahan nito sana ang Dallas Mavericks kaso tumanggi itong makipag-trade. Sa start ng free agency, ang gusto sanang makuha ng Sacramento Kings ito si Kyle Kuzma. Pero ang nakuha naman ng Kings itong naman si DeMar DeRozan. Ang Lakers ulit ang tanging teams na kinokonek naman dito kay Kyle Kuzma. Ang Washington Wizards ang number 2 na worst team at sila naman ang nakakuha ng number 2 overall pick. Si Kuzma nag-average ito last season ng 22.2 points, 6.6 rebounds at 4.2 assists. Pag makuha ito si Kyle Kuzma sa Lakers at magkakaroon ulit ang reunite pagitan sa kanila LeBron James at Anthony Davis at makakadagdag ito sa kanilang mga shooters. Wala na rin kasi si Dinwiddie sa kanilang roster. Napunta na nga doon pabalik sa Dallas Mavericks. Dapat ba ulit kunin ito ng Lakers si Kyle Kuzma? At sino naman kayang susunod na mababangko ni Steve Kerr? Ituloy natin ang usapan sa comment section. Salamat na din sa pag-like and share ng video na ito at huwag din makakalimutan mag-subscribe.